Okay, good morning. So, nandito tayo sa ating indoor nursery. So, ayan. Kahapon, no isang araw pala kasi April 2 na ngayon. So, nung March 31, nagtanim tayo ng red crystal, scamander. At ito naman yung cherry tomato natin na tinanim natin nung 19. Tapos, yung cucumber na doon na sa taas, makita nyo na yun sa update natin ng urban garden. Tapos dito naman, itong mga lemon basil, ito yung last kong nilagay na lemon basil. So, tatlo yan. Yung dalawa, mukhang hindi natutuloy. Pero itong 12 na to, tuloy-tuloy naman yung paglaki. So, meron tayo dito ng already, ito yung next naman natin na itatransfer siguro sa April, ilan ba? April 5. Ayan, April 5 dapat may transfer na natin sila. Tapos ito naman, itong bell pepper na tinanim natin nung 14. Ayan o. Pero meron pang maliit doon ayun, sa dulo, sa likod. Maliit na bell pepper. Pero itong dalawa, siguro pwede ko nang i-start din itong i-set up doon. Tapos itong cherry tomato, baka patagalin pa natin ng ilang araw. So siguro 3 weeks. Check ko na lang. Pero ganun. Maliban dyan, ito palang chives. May isang tumubong chives dito. Ayun, naging isa. Yan. So, tuloy-tuloy pa rin naman. So, yung ulmeting nandito dati, na-transfer na natin sa taas yon. Tapos, in terms naman dito sa isang set natin dito ng seedling. So, yung cucumber nung 26, 6 out of 6, lahat yan tumubo. So, pwede natin i-transfer yan doon sa mga maliliit na tawag doon. Basta, yung maliliit na pots natin na gawa sa plastic. Tapos ito naman yung cherry tomato. So, pare-pare siya nung March 26. Cherry tomato, 6 out of 6 din. Yung bell pepper naman natin ay 3 or 4, mga 4 out of 6. Okay. So, ayan. Bell pepper, 4 out of 6. So, tingnan naman natin yung mga nasa, tawag dito, incubation area siguro, tawagin natin to. So, ayan, makita nyo, moist naman siya. Pero, yung sweet basil at saka Thai basil, wala talaga. Kasi yung mga nandito natin, mas mga lemon basil natin. Yung lemon basil, sarili nating harvest ng mga seeds yan. So, may in-expect akong seeds ng Thai basil soon. Siguro mga after 2 weeks, pwede na nating i-harvest yon. So, in terms naman dun sa mga lumang butokan ng sweet basil and Thai basil, i-dispose na natin sila. So, yun. Kasama yan. Para lahat ng mga seeds natin dito is maganda naman yung germination. Kasi nga, kung hindi naman maganda yung germination, magpapagod lang kayo. So, ito naman, bell pepper na tinanim natin nung March 26 din. Pero mapansin nyo, parang dalawa pa lang yung nakita kong may usbong ng ugat. Compare mo dito sa direct sowing natin na mayroong 3, so 50%. Pwede na yan. Tapos hindi na natin sila kailangan ilipat pa sa foam kasi nasa foam na sila nung umpisa pa lang. So yan, hinahayaan ko lang muna siya dyan. Kasi nga, base experience ko rin, medyo matagal din talaga ang germination ng bell pepper. Or depende na rin siguro sa buto. Anyway, ito naman yung chives natin na tinanim din natin noong 26. So yan. So medyo moist pa. Pero yan. So medyo good juice to. Kasi ito may, hindi ko sure kung kita sa video, may mga 3 or 4 na nag-sprout. Dito naman 3. Doon mga 4. Dito wala. Doon 2. Dito, 1 lang yata. Yan. Pero meron. So, dito, compare naman dito sa ginawa ko dito. 3 buto lang yan kada foam. Dito, 5 buto kada foam. Para makabuo siya ng cluster. Siguro, sprayan ko yan ng tubig mamaya. So, yung dito, yung sa incubation natin, mga tap water lang yan, yung ginagamit natin. Ito naman, may nutrient solution na yan. Yung nutrient solution yan, yun yung ginagamit ko pang lettuce.
Pero yung cucumber, once na transfer ko yun doon, mas mataas na yung concentration ng nutrients noon. Pang cucumber na, pang fruiting kumbaga. So, kung ito nasa 1.4, 1.5 EC, yon ay nasa 2.0 EC yung computation. Okay? So, ayun lang. Yun yung update natin ngayon. So, yung makita yung cherry tomato, medyo okay. Napansin ko rin pala yung sa cucumber, nung transfer ko doon sa taas, kumapal na kaagad yung stock niya, yung stem niya. Hindi ko pala nagagawa ng trellis kasi mamaya siguro kasi mainit pa ngayon. Sobrang init ng panahon ngayon. So, ito naman, yung red crystal natin after 2 days. Actually, after 1 day, makikita mo sila magka-crack. Pero ngayon, after 2 days, makita ko na sila nag-start na talaga maglabas ng cotyledons. So, mamaya, yung iba pang walang cotyledon, may cotyledon na. So, dito naman, sa Almeti, 6 yan eh. So, yung isa doon, hindi na nag-germinate. So, ayun, meron talagang paminsan-minsan ganyan. Kasama naman talaga yan. Pero mataas pa rin naman germination rate niya. Nakakatawa lang tong cucumber kasi ang dami. Ayan. So, that's it. Yan yung update natin dito. So, dadagdagan pa natin sila based na lang din sa kung anong magiging sitwasyon natin doon sa taas. Kasi ngayon, nakapag may idadagdag na doon na taniman. Yung napag-usapan namin nung last na kausap ko. Para mag-double layer yung taniman ko doon. So, pag double layer, magiging double din yung itatanim natin. Kung nakapagtanim ka ng 5, magiging 10 na yung itatanim mo doon sa location na yan. Ang tanong lang, magiging maayos ba yung laki? So, yun. Yun yung isa sa mga titingnan natin magiging result nung ginawa nating setup. Anyway, so yun lang. Ililinisin ko lang din to yung hindi na natuloy na lemon basil, tas pati yung hindi na natuloy na Almeti. Yan. Linis-linis lang. Then, that's it. Thank you very much and see you next update. Bye-bye!